Okay mga bro, si Larry Tech ay muli na namang nagbabalik upang magsishare naman sa inyo ng konting kaalaman patungkol dito sa isang amplifier. Ayan, bali ang amplifier na ito mga bro ay isang Kevlar. Ayan, bali ang naging problema nito ay maraming kinalawang yung mga kanya spare parts niya. Ayan, maging resistor, capacitor, jumper, transistor, yan. Yung mga yan Ayan, bali marami na akong napalitan mga bro. Ito na yung mga pinagtatanggal ko. Bali ang naging problema na ng mga ito ay nabali-bali na yung kanyang yung kanyang mga paa. Ayan mga kinalawang na ba. Ayan, so i-share ko lang sa inyo mga bro kung paano ako mag-repair ng ganitong sira ng amplifier Ayan. So ang diskarte diyan mga bro, halimbawa kung pipiliin nyo yung mga pwede pa na mga resistor ay ganito ang gawin nyo. Ayan, kuha lang kayo ng kutsilyo, ganyan. Tapos kukunin nyo, i-scripin yung gano'n Ayan, gaganon ninyo. Tapos tutulak nyo siya kung matibay pa siya, kung matigas pa, kung malambot na at parang mababali na siya ay papalitan nyo na. Ayan, ganon nyo lang. Ayan, lahat ng mga spare isa-isa nyo kutuhan nyo. Ako kinukutuhan ko ito Tapos yung mga transistor ganon nyo kung matibay pa yung tatlong paa nya. Ayan, ganon Ayan, yung nyo siya, yung kumbaga yanigin nyo, ganon. Kung matibay pa, okay pa yun. Lahat ng mga paa pag ginanon nyo at palambot na, so kung ginanon nyo malambot na, papalitan nyo na. Yan, yung kumbaga susuyurin nyo ba yung mga kanyan, mga sira. Ayan Ayan. So tulad nito ito. Kunyari, gano'n nyo, kalisan nyo yung niya, yung pinakapaan niya. Ayan. Tapos tulak nyo siya kung matibay pa siya. Okay pa yun. Ayan, bali ito nga pala mga bro yung kanyang tone control Ayan. So ito yung harapan ng kanyang control. Ayan Kevlar to mga bro. Ayan. So lagay muna natin doon. Bali tinanggal ko muna mga bro yung heatsink ng mga transistor. Ayan, para maliwalas yung pag-repair natin dito. Okay, so sa mga jumper naman mga bro, mayroon na akong mga napalitan dito. Ayan ayan. Yung mga kinalawang, mapapansin nyo ay pinalitan ko ng tanso. Yung mga kinalawang. Ayan kumbaga yan Ayan. Tulad nito, kinalawang na, pwede na natin palitan yan ng tanso. Mamaya sasampulan ko kayo mga bro kung paano magpalit ng mga spare na ganyan. Okay, so bali ang pamalit natin dyan mga bro ay itong magnetic wire na sinlaki nung ginamit na pinag-jumper dyan sa pinaka main board ng amplifier natin. Yan, bali yan, binalatan ko lang, tinatanggal ko yung varnish ng magnetic wire para mayroon siyang contact at kapitan siya ng soldering lead. Okay, so sampulan natin mga bro ng isa. Mag-jumper tayo kung paano ko ginagawa ito. Okay, so bali sampulan natin mga bro itong jumper na ito Ayan. Ayun. So tingnan natin sa kabila ng board natin. Ayun siya Ayun. Okay, so tanggalin natin. Pahigupan natin ng pinaka soldering pump. So sa soldering pump naman mga bro, para lumakas yung higop ng soldering pump nyo, ay lagyan nyo ng pinaka rubber. Ito yung pinaka buntot ng anode cap ng CRT TV sa kanyang flyback. Ayan. So ayun, tanggalin natin. Ito, papalitan natin siya ng tanso. Ayan, palambutin nyo muna ng ganyan, tapos ayan, pahigupan nyo. Ayun.
kabila. Ayun. So kulang pa yung kabila. Ayun. So sikwatin lang na gano'n yung pinaka ano pag di pa matanggal para umangat siya. Tapos idiin palabas pag gano'n. Ayun. So balik rin natin ngayon. So ito na siya oh. Hindi na siyang ano tanggalin. So tanggalin natin. Ayun. So ito na siya mga bro. Tanggal na. Ayan. Okay, tapos silipin natin kung may butas na siya. May butas na siya oh. So ang gagawin natin ay susukatan natin siya ng tanso. Sukatan natin ng tanso yan. Yung kinayasan natin na tanso. So bali ito mga bro. Ayan, tapos kung lang bali ang kwan nun, ang luwang nun 10 mm. Kaya puputol naman tayo ng 10 mm. Sobrahan lang natin na ganyan, ganun natin. Ayan. Para hindi tayo kapusin pag ano. So ganyan. Ayan, ganyan. Tapos putulin natin ba. Okay. So naputol na. Ayan, ilalagay na natin yan. So ilagay natin. So ayan mga bro, gamit lang tayo ng pang-ipit natin. Ayun no. Tapos din natin ganun. Oh. Okay na, tapos punta natin yung sa kabila. Sa kabila natin. So bali ito na siya mga bro, isikwat lang natin ng ganun oh. Ganyan. Ayan. Ayan. Tapos putulin natin. Ayan, putulin natin siya. Ayan. Tapos putulin din natin yung kabila. Ayan. Ayan, tapos kuha tayo ng brusin natin para malinis ba. Ayan. Tapos hinangin na natin. Okay, so hinangin natin mga bro. Ayan. Okay, ayos na. Ayos na yung jumper natin. Ganun lang gawin nyo pagka yung jumper. Ayan. Kapag kung kasi mga bro, tanso na ang ginamit nyo dyan. Ayan, hindi na basta-basta yung kakalawangin. Ayan o. Ayan. Okay, sampulan din natin yung ito. Itong isang resistor na ito o. Ito. Ayan o. 4.7 k-ohms. Ayan. Ang kulay niya ay yellow, violet, red. Okay, so mayroon tayong pamalit mga bro. Balik na rin yung kanyang paa. Ito yung pamalit natin oh. Ayan. Yellow, violet, red. 4.7 k-ohms. Okay, so tanggalin naman natin yan mga bro. Sasampulan din natin kung paano magpalit ng resistor na kinalawang. Sampulan natin.
So tandaanan lang natin yung kanyang pisto para hindi tayo malito. Yan, bali yun. Yun yung kanyang pisto. Okay, so tanggalin natin yung pinaka-resistor. So bali ito na siya, oh. Ayan, maikli na yung kanyang kanang paa, oh. Ayan. Pwede na natin ilagay yung ating resistor. So para makasigurado tayo mga bro ay ayan, subukan natin i-test sa tester. Lagyan natin sa ohms. Sigurado natin. Ayun. Pasado na siya. Nasa 4.7 yung resistor natin. Yan ay 4.6. Okay. So ilagay natin mga bro. Ayan, nilagay na natin. Ayan na siya, oh. So inangin natin sa kabila. Okay, inangin natin mga bro, ayun, oh. Ayan. Okay, so ganun, sinampulan lang natin mga bro, kung paano magpalit ng mga pyesa-pyesa. Basta yung lahat-lahat, check nyo lahat, susuyurin nyo yan lahat. Pati itong mga jumper na ganito na kinalawang, ito yung kanyang sa output, ito papuntang speaker. Ayan. Ayan, marami pa akong gagawin dito mga bro. Ayan, oh, ayan. Ayan, pati yung mga kinalawang, oh. Ayan. Bali, meron pang dito, isang baling paa na yan, oh. Resistor. Ito pa. Ayan, 39K. Ayan, oh. Orange, white, orange, 39K. Okay, so ang mayayari dito siguro mga bro, para hindi na gaano humaba pa yung video natin, ay i-update ko na lang kayo kapag natapos ko ito. I-upload natin kapag titestingin natin ito. Ayan, bali ang supply nga pala nito mga bro ay sa kanyang transformer. Doon sa pinaka-transformer niya, ito malaki rin ito. Nasa ito 5 inches yung diameter niya. Tapos ang ang output niya ay 35035 ang pinaka-supply ng pinaka-amplifier niya. Ayan. Tapos ito yung pinaka-value ng 10,000 UF, 63 volt yung kanyang capacitor. Tapos flat yung ginamit na bridge na rectifier niya. Ayan, oh. Ayan. Okay. So tapos ginamit E1941 saka 5198. Yan, bali may tinanggal akong ditong tatlong shorted. Ayan, papalitan natin yun. Okay, so hanggang dito na lang muna mga bro, para hindi ganong humaba yung video natin. I-update ko na lang kayo kapag natapos ko ito. Okay, so abang-abang lang mga bro sa mga video natin. Marami tayong i-upload na patungkol sa mga pagre-repair din sa amplifier, mga DIY, pag-assemble, ganun. Okay, salamat sa panonood mga bro.